Sinikap ng demonyo na magpasimula ng sunog nang magkagayoy, natakot sila. Adan at Eva at nangatayugan, at sinabi ni Anaon kay Eva, ano ang apoy na iyan sa may ating yungib? Wala tayong anumang ginagawa rito upang magdulot ng ganitong apoy. Wala tayong dukuna pa niluluto roon o sabaw na ihanda. Tungkol sa apoy na ito, hindi natin alam ang katulad nito at hindi natin alam kung ano ang tawag dito. Ngunit mula nang ang halahaya ay magsugo ng kerubin na may hawak na isang nagniningas at kumikidlat na tabak ng apoy. Dahil sa takot kung saan tayo ay nabuwal at naging parang mga patay, ay hindi pa tayo nakakita ng katulad nito. Ngunit ngayon, o Eva, narito, ito ay siya ring apoy na nasa kamay ng kerubin na ipinadala ng alahaya upang bantayan ang yungib na ating tinitirhan. O Eva, ito ay dahil nilalahaya kay lalit sa atin at itataboy tayo mula rito. O Eva, muli tayong sumuway sa kanyang utos sa yungib na iyan. Kaya't ipinadala niya ang apoy na ito upang magliyab sa palibot nito at upang pigilan tayong pumasok dito. Kung ito nga ang tunay na nangyayari, o Eva, saan tayo maninirahan at saan tayo tatakas mula sa harapan ng alahaya? Sapagkat tungkol sa hardin, hindi niya tayo pababayang manatili roon. At ipinagkait niya sa atin ng mabubuting bagay niyaon. Ngunit inilagay niya tayo sa yungib na ito, na kung saan tayo'y nagtitis ng kadiliman, mga pagsubok at kahirapan, hanggang sa wakas ay nakasumpong tayo ng ginhawa rito. Ngunit ngayon, inilabas niya tayo sa ibang lupain. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaring mangyari roon? At sino ang nakakaalam kung hindi ang kadiliman ng lupang iyon ay higit na malaki kaysa sa kadiliman ng lupain ito? Sino ang nakakaalam kung anong maaring mangyari sa lupain iyon, sa araw o sa gabi? At sino ang nakakaalam kung ito ay malayo o malapit? O Eva, kung saan kalulugdan ng alahaya na ilagay tayo ay maaring malayo sa hardin? O Eva, o kung saan pipigilan tayo ng alahaya na pagmasdan? Siya dahil tayo'y sumuway sa kanyang utos, at dahil tayo'y humiling sa kanya sa lahat ng oras. O Eva, kung tayo dadalhin ng alaya sa isang di kilalang lupain,
Nang magkagayoy, hindi na nagsalita pa si Adan at sila'y patuloy na nagmasi. Siya at si